Gusto mo ba malaman yung grades mo? Ibinagsak ng teacher ang anak ko dahil sa pintura. Nakakasama ng loob. Pinag-iinitan yung anak ko. Anong ginawa kong masama? Ibinagsak mo ang anak ko! Bakit? Dahil hindi ako makapagbigay ng pintura sa eskwelahan ito? Sinunod ko lang yung pinag-usapan natin, hindi ka talaga simulan ka! Sabi niya, ano ba naman ang teacher na tumaman? Eh, Mars, bakit nga pala kailangan mong ilipat tong si Chichay mula dun sa dating school? Eh, maganda naman yung turo doon. Mas mababa kasi ang tuition dito. Tsaka mas malapit sa trabaho ko, sa burgeran. Mahal na kasi mga bilihin, ang daming gastos. Okay lang yan, Mars. Wala naman sa eskwelahan yan. Nasa estudyante yan. Kaya, Chichay, pagbutihan mo pag-aaral mo, ha? Nak, bakit ang tahimik mo? May problema ba? Hindi mo ba gusto tong eskwelahan? Okay lang po, Nay. Naiintindihan ko naman po kung bakit niyo ako nilipat. Kinakabahan lang po talaga ako kasi baka di po nila ako magustuhan dito. Hindi ka nila magugustuhan. Bakit naman? Magugustuhan ka nila. Yes. Kasi mabait ka, matalino, at maganda, mana sa nanay. Pumasok ka na. Ito, baon mo. Uminom na maraming tubig, ha? O, at kumain, huwag mong papalipas. Uy, hindi pa ba kayo papasok? Tara na! Pauna ka na. Sige, sabi mo eh. Tatanong ko. Hoy! Bakit Gulat mo ka? naman ginawa yun? Surprise! Eh, di ba new student ka? Ano pangalan mo ulit? Chichay. Chichay? Ang pangit naman pala ng pangalan mo eh. Pwede pang aso. Ay! Sorry po, teacher. Aray! Sorry po. Tinulak po kasi Ano ka ba? Nagdadahilan ka pa? Hindi ka talaga marunong tumingin sa dinadaanan mo, no? Anong ginagawa mo dito? Late ka na! Go to your classroom! Ano? Stop looking at me! Go! Good morning, class. Morning, teacher. My name is Teacher Trixie. Ako ang inyong magiging class advisor at science teacher. Okay? Sige, simulan na natin to. Open your books to page 3. Sino makakapagsabi sa akin, what is matter? Anong ibig sabihin nito? Yung new student. Tayo. Anong pangalan mo? Chichay po. Alam mo yung sagot sa tanong ko? What is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. What are the states of matter? Solid, liquid, and gas. Can you give me a form of gas? Water vapor, oxygen. Sige na, umupo ka na. Okay na yan. Mag-test na lang tayo. Page 95. Bida-bida. 5 minutes kayo para tapusin yan. O, ang deadline ng mga homework nyo, Monday, ha? Sige, class dismissed. Chichay, maiwan ka, lika dito. Nasaan ang Form 137 mo? Hindi ba dapat bago ka pumasok dito sa school na to, ay may nabigay mo na sa akin yung Form 137 mo? Requirement yan. Ang bilis-bilis mo sumagot kanina, ba't di ka makasagot ngayon? Nasaan na yung Form 137 mo? Chichay!
Excuse me, ma'am. Ako si Vanji, nanay ni Chichay. May problema ba sa anak ko? Ako si Teacher Trixie, ang advisor ng anak mo, Mrs. Ang problema ng anak mo, wala pa yung Form 137 niya. Miss Vanji, alam mo naman na bago pa sila pumasok dito sa eskwelahan nito, ay kailangan yung Form 137 mula sa dati niyang school. Sikasuhin ko kaagad para maibigay ko sa inyo. Aba, dapat lang! Hindi pwedeng pinaghihintay ako dito. Baka mamaya magka-problema tayo niyan. So, ayun na nga. Marso, sabi mo nga, nagkasagutan kayo ng teacher ni Chichay. Yun nga, sabi ko nga kanina, di ba? Oo, kasi naabutan ko, pinagagalitan si Chichay. Hiningian ng Form 137. Eh, anong malay ng bata tungkol doon? Ano bang form yun? Bakit ang dami umabot ng 137? Mars, iisa lang yun. Ang ibig sabihin nun, report card. Mars, bakit hindi mo tawagan yung dating school ni Chichay para makuha mo tong Form 137 na yan? Pinuntahan ko nga ron kahapon, pati nung isang linggo. Kaso wala namang maibigay sa akin kasi laging wala yung nagre-release daw ng form. O, nasabi mo ba yan sa teacher niya? Oo. Hindi naman nakikinig sa akin habang nagpapaliwanag ako. Basta galit lang siya, galit. Baka naman nagkataon lang na may pinagdadaanan yung teacher, tapos naibaling doon sa bata. Mali yun. Wala siyang karapatang pagalitan ng anak ko, lalo na kung wala namang ginagawang masama. Tama. Kung ano man ang dahilan ng teacher na yun, sigurado akong pinag-iinitan niya si Chichay. Ayun lang. Oh, Miss Vanji, isang buwan na. Asan yung Form 137 ng anak mo? Pasensya na, Ma'am Trixie. Ilang beses na akong pabalik-balik dun sa dating eskwelahan ni Chichay, pero lagi kasing wala doon yung in charge ng pagre-release ng Form 137, kaya hindi ko pa po maibibigay sa inyo. Baka naman hindi mo fina-follow up kaya hindi mo makuha-kuha. Napakawalang kwenta mo namang ina, Form 137 lang yan. Di mo pa makuha para sa anak mo. Huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Hindi ako pabaya, lalo na sa anak ko. Ginagawa ko lahat, makuha ko lang yung mga kinakailangan niya. Puro ka dahilan. Alam mo, kung hindi mo maibigay sa akin yung Form 137 ng anak mo, ibabagsak ko na lang siya. Ikaw pa talaga ang sinabihang walang kakwenta-kwentang ina? Ikaw na hindi ka na nga magkanda-ugaga sa kakatrabaho mo para kay Chichay? Unfair! Principal ka ba yan? Umalis ka dyan. Baka maabutan ka ng staff. Halian mo. Alam nyo, maswerte talaga yung Ma'am Trixie na yan at may paggalang ako sa mga teacher kung hindi. Ay, naku. At saka, normal ba sa mga teachers ang magsabi ng masama sa magulang ng estudyante niya? Mga teachers, bayani yan. Pero itong isang napakabastos talaga. Mahirap tayo pero di tayo papaapi dyan. Kaya nga, kailangan sisiguraduhin ko na makukuha ko na talaga yung Form 137 ni Chichay. Dapat. Nang wala nang masabi sa akin yung teacher na yun. Dapat lang na sinakripisyo natin yung isang araw na kikitain natin para sa Form 137 na yan. Miss, nandito po kami para kunin yung Form 137 ng anak ko. Ayun nga po, tinignan ko. Nakapagpasa na po ba kayo ng request form galing sa nilipatan? Ay, opo, naipasa ko po nung isang buwan pa. Sabi po, bumalik po ako rito para makuha ko.
Asan na yung Form 137 mo? Di ba sabi ko huwag kang papasok dito hanggat wala yung Form 137 mo? Akala ko ba inaasikaso na ng nanay mo yan? Ayan, siguro naman titigilan nila yung pang-aaway sa anak ko. Miss Vanjie, late na po kayo nagpasa, huli na po. Ibabagsak ko na po yung anak mo. Late na po kayo nagpasa, huli na po. Ibabagsak ko na po yung anak ninyo. Naibigay ko na sa inyo eh. Ano ba bang problema? Eh, ilang buwan na hinintay ko. Ang haba na ng palugit na binigay ko sa inyo. Ma'am, huwag niyo namang ibabagsak ang anak ko. Nagkakanda hirap sa pag-aaral yan eh. Tapos ibabagsak niyo lang dahil sa Form 137. Pwede pa naman magbago yung isip ko. Ayun ay kung may bibigay niyo ang pinturang kailangan para dito sa classroom renovation project. Isang lata lang naman po ng pintura ang kailangan sa project na to. Diba, Chichay? Sige po. Maliit lang ang kita ko sa trabaho ko eh. Hindi ko maibibigay yung hinihingi niyo. Pues, ibabagsak ko na lang ang anak ninyo. Nay, totoo po bang ibabagsak ako ni Teacher Trixie? Hindi anak. Hindi ko hayaang bumagsak. Mag-aral ka mabuti. Gagawa ng nanay ng paraan to. Ano ba yan? Anong pintura? Nung isang araw, Form 137 yung hinihingi. Tapos ngayon, pintura. Hanggang kailan ba yung hingian? Mars, huwag mo naman pwersahin yung sarili mo. Baka naman magkasakit ka niyan at mas lalong lalaki ang gastos mo. Sige ka. Tsaka, ano naman magagawa nila kung hindi ka makapagbigay ng pintura? Yun nga, sabi ni Ma'am Trixie, Ibabagsak niya si Chichay. Ano? Sinabi niya yun? Ay, napakawalang yung teacher. Grace, congrats. Keep it up. Good job. Chichay! Chichay! Ito na yung report card mo. Oh, excited ko makita yung report card mo, ha? Gusto mo ba malaman yung grades mo? Tignan mo mabuti, ha? Mamaya ko natin yung card. Teacher Trixie, bakit po puro bagsak yung grades ko? Pasado naman po ako sa mga exams, tsaka po sa recitation. Bakit? Ikaw ba gumawa ng grades mo? Ba't di mo tanongin yung nanay mo bakit ka bagsak? Kala yata ng nanay mo, hindi ko tutuparin yung sinasabi ko eh. Pwes ngayon, alam mo na. Pakita mo yan sa kanya. What? Ano to? Oh? Bagsak ka? Hoy, ano ka? Tignan mo, bagsak! Oh, bakit? Ayaw mo matanggap na bagsak ka? Dalawa ko sa inyo. Dalawa rito. Fishball. Yan sa diba? Sige po.
anak. Chichay, ba't ka umiiyak? Ha? Nay, bagsak po ako sa lahat ng subject ko, Nay. Anyari, bakit puro palakol? Sure na, pinag-iinitan niya ng teacher niya. Sumusobra na talaga yung Ma'am Trixie na yan. Hindi ko na ito palalampasin. Mars, Sigurado ka ba dyan? uy! Mark! Ma'am Trixie! Ma'am Trixie! Kayong mga teacher, ginagalang. Pero sobra-sobra na to eh. Pakasama mo. Bakit? Anong ginawa kong masama? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Eto! Ibinagsak mo ang anak ko! Bakit? Dahil hindi ako makapagbigay ng pintura sa eskwelahang ito? Yun ang ginawa mo? Mrs., hindi ba tinupad ko lang naman yung usapan natin? Anong maling ginawa ko? Ang anak ko nagpapakahirap mag-aral, hindi para wasakin mo ang mga pangarap niya. Bakit mo ba pinag-iinitan ng anak ko? Bakit mo ko pinag-iinitan kami? Anong ginawa naming mali? Okay ka na? Mrs., baka nakakalimutan mo. Teacher ako dito, kaya matuto kang gumalang, ha? Alis na. Aray ko! Kasing ano ba? Ano ba? Bakit lagi ako? Anak ko! Hoy! Tumigil ka! Sinunod ko lang yung pinag-usapan natin. Hindi ka talaga sumunod! Hindi ka talaga sumunod! Ano? Mas magalit na galit ka! Alam mo, tumigil ka! Guy! 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 Ito lang! Guy! 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 Tumigil ka na! Angie! Okay lang po ba kayo? Ha? Ano yung nanay mo, anak? Alam mong hindi ako papayag na may manakit sa'yo kahit na sino. Teacher Trixie, ipaliwanag mo ito sa akin. Eh, ma'am, kasi yung nanay ng estudyante, sinusugod ako. Pinakausap ko lang naman siya ng maayos. According to her school records, pasado naman lahat ng exams niya. Ang tatas pa ng scores. Eh bakit binagsak mo si Chichay? Madam, ito po yung totoong nangyari. Unang araw pa lang po ng klase, pinag-iinitan niya talaga ang anak ko. Kaming mag-ina. Hiningi niya yung Form 137 ng anak ko, galing sa dati niyang eskwelahan. Hindi ko po kaagad na ibigay dahil natagalan po ang pag-release nun. Binantaan niya po ako. Kung hindi ko raw po maibibigay yun, ibabagsak niya si Chichay. Sandali, Teacher Trixie, gumagawa ka ng bagong roles dito sa school? Ha? Ma'am, sinabi ko lang naman po yun para maipasa niyo ng mabilis yung Form 137. Tapos po, nung naibigay ko na yung form, sabi niya, huli na raw. Dapat daw po magbigay ako ng pintura para ipasa niya ang anak ko. Eh wala naman po kaming ekstrang pera eh. Kaya hindi ko po kaagad na ibigay yon. Sandali. Hindi ko to pwedeng i-tolerate. Ha? Miss Vanjie, hayaan niyo ho. Aayusin ko. We will study this matter thoroughly.
at aayusin namin para maibigay kay Chichay ang tamang grades niya. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Huwag po kayong mag-alala. Sa susunod, mas gagalingan ko. Anak, alam ko namang lagi mong ginagalingan. Kaya nga proud na proud ako sa'yo eh. Bayani ang ating mga guro at madalas sila ang tumatayong pangalawang magulang ng ating mga anak. Pero sa kaso ni Vanji, sa halip na turuan, ay tila pinag-initan daw ang kanyang anak. Na-trauma yung anak ko dahil sa ginawa ng teacher. Hirap po kami sa buhay tapos ganun lang ginawa sa amin. Inilapit ng aming team si Vanji sa Department of Education para magsampa ng reklamo laban kay Teacher Trixie. Para mag-proceed tayo sa admin proceedings or formal admin proceedings, maglalabas po tayo ng formal charge. Kung sakaling talagang may nagawa yung teacher sa pagpapalit ng grades ng estudyante or ng learners dahil hindi nabigyan ng pintura. So, can range from reprimand to suspension to even dismissal. Inilapit din namin si Vanji sa isang legal expert. Pwede mo ireklamo administratively yung teacher. Pwede ka mag-file, of course, sa petition ay ng isang complaint sa Philippine PRC, Philippine Regulatory Commission, kasi siya yan ang nagbibigay actually ng lisensya. Kung gusto mong ma-revoke yan pwede. At dahil hanggang ngayon ay apektado pa rin ang anak ni Vanji na si Chichay sa nangyari, inilapit din ng aming team ang bata kay Dr. Camille Garcia. Sa tingin ko, nangyayari kay Chichay, pwede talagang matungo ito sa depression. Ayaw niyang pumasok. So definitely, bumaba ang self-esteem. Once na bumaba ang self-esteem sa ganyang klaseng edad, ang personalidad na nabubuo dyan, nagiging weak din. Siguro ang maitutulong natin kay Chichay, malaking bagay siguro kahit na virtually matulungan natin sa counseling, sessions na pwede ko namang gawin para sa kanya. Habang naghihintay ng resulta sa kanyang formal complaint si Vanji, naghanda naman ang aming team ng mga sorpresang makakapagpagaan sa hirap ng mga pinagdaanan nila. At ang una naming regalo, negosyo packages worth 65,000 pesos. Hindi mo na kakailangan mag-OT, Vanji, ha? Dahil meron ka ng sariling burger stand business. May mga bagong lutuan, burger patties at frozen meats at mga condiments, syempre, di ba? Hindi lang yan, dahil may regalo rin kaming beauty products business na may kasamang brand new smartphone. May nail care business din para kay Vanji. Sinamahan na rin natin yan ng Test That Training Program para siguradong maalagaan ni Vanji ang mga regalo nating negosyo sa kanya. Para naman kay Chichay, may regalo kaming isang mini library para sa kanya. O, di ba, kompleto yung mga books. And of course, hindi pwedeng mawala ang Wish Ko Lang Savings, tulong pinansyal ng aming programa para kina Vanji at Chichay. Maraming salamat talaga po sa Wish Ko Lang. Kinulang man si Chichay sa pagmamahal ng kanyang teacher na itinuring niyang pangalawang magulang, hindi naman siya maubusan ng pagmamahal mula sa kanyang nanay Vanji na gagawin ang lahat para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang. Wish ko lang. Mga kapuso, kamusta na po kayo? May kwento ba kayo o nang kakilala nyo na feeling nyo ay deserving matupad ang wish sa buhay? I-comment na yan o i-message dito sa aming official Facebook page at promise, babasahin po yan ng aming team. At malay nyo, story nyo na ang susunod naming mapili.